Si Kimi, excited na excited. Hindi niya pa alam yung mangyayari. Pakilala muna tayo bilang sa ating mga character. Itong scene na to mga chika, definitely this is tape. Feeling ko lang kasi yung gayak nila dito, parang kakagaling lang nila siya shoot eh. Damit ni Stella, buhok ni Stella, buhok ni Vincent. Feeling ko this is tape. But tape man yan or recent, mga kachika, silang dalawa pa rin naman yan eh. So what's the difference? Di ba? Sa The Alibi. Hello everyone, I'm Paolo Avellino. I'm playing Vincent Cabrera dito sa The Alibi. At ako naman po si Kim Chu, playing the role of Stella Marie Morales dito sa The Alibi. Okay, first question na talaga natin ito, guys. Okay. So, ang unang sasagot ay si Kim and then si Pao. Have you ever told a white lie to get out of trouble? Napaka-basic ng tanong. White lie, ibig sabihin white lie, yung kasinungalingan na walang masamang intensyon. No bad agenda, no bad motives. Di ba? So, ayan. Yes. Uy, true! Si Kimi. Honesty is the best policy. Kay Pao? Yes. True! Nag-stalk na kayo sa isa't isa? Pag Ito maganda. hindi kayo magkasama, ganyan. Eto maganda mga kachika. Di ba? Dito makikita natin, kung hindi ba sila magkasama, si Kimi ba tinitignan yung profile ni Paolo? And vice versa. Si Paolo ba tinitignan yung profile ni Kimi? Di ba? So let's see. Yan. Yes or no lang pala ang sagot. Yes naman. Search No. lang siya. Di ba? Booking. Booking, ini-stock ni Kimi si Paolo pag di sila magkasama. Siguro tinitignan ni Kimi. Meron bang Meron bang kasamang iba to? Meron bang umaaway dito? Meron bang umaali-aligid kay Paolo? Siyempre, ini-stock ni Kimi yan. Dapat updated siya kay Paolo. Pao. Oh, Pao. Yes. Kinilig naman to lalo. Chika, tingnan niyo. Galingan mo sa mga... Kim, galingan mo sa mga selfie mo talaga. Sinustalk ka man. Do you I-stock yung mga selfie. think you're better at keeping secrets? So, eto mga kachika. Dito naman, hindi pa sila sumasagot. Okay? Hindi pa sila sumasagot. Alam ko na si Paolo mas magaling magtago ng secret. Kasi madalas si Kimi siya yung nahuhuli. Di ba? Ayan. No. Totoo. Sinabi ni Kimi na no. Totoo yun mga kachika. Kasi sa sobrang daldal ni Kimi, lalo na sa pag-host niya, madalas, siya yung nakakapagbigay sa atin ng hint eh. Siya yung madalas, ayaw pang i-broadcast ng Kim Pao in general, silang dalawa. Hindi pa dapat sasabihin. Nasasabi na ni Kimi nang hindi sinasadya. So, hindi siya ganun kagaling sa pagtatago ng secret. Si Paolo, tahimik, introvert. So, it's really expected. Diba? Oh. Diba? Yes. Truth! Next, do you secretly check your fans' tweets about you? Yes. Si Paolo dito mga kachika, kalmado lang yung mukha niya eh. Alam niyo yun, walang tensyon. Kasi iba yung feeling pag kinakabitan ka ng lie detector test eh. Natry ko na yan eh. Alam niyo ba yun? Meron kasi kaming retreat ba yun? Parang retreat ba tawag doon? Camping. Kinabitan ako niyan. Sa kamay pa nga eh. Tsaka sa ulo. Ngayon, kapag ka nagsisinungaling ka dyan, yung heartbeat mo, bumibilis. Bumibilis yan. Ngayon, kapag ka naman nagsasabi ka ng totoo, flat lang or mabagal lang yung heartbeat. Ganun lang. Tut! Tut! Pero kapag nagsisinungaling ka, sabi yun, tut! 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 Yan, ganun. So, yan yung ano yan. At pag may nakakabit sa'yo na ganyan, mga chika, trust me, nakakakaba. Nakakakaba. Kaya si Kimi rito, medyo parang nane-nervous yung mukha eh. While si Paolo naman, chill-chill lang. Diba? So, tuloy natin. Secretly check your fans' tweet. Ayun, si Paolo, tinan niya yung mukha niya. Chill lang eh.
Di ba? It's about you. Yes! Truth. Yes. Oo, kalmado lang si Paolo eh. Truth. Do you believe you're the better actor Parang alam ni Paolo yung mga tamang technique pagka nilalay detector ka eh. Kalmado ka lang dapat. between the two of you? Ay, Uy, mahirap to ha. Mahirap to. You're the better actor between the two of believe you. you're the better actor between the two of you. Ay, I am the better actor. No, he's the better actor. Yes. paano yung smiling stop? Oh. Diba? Aminado si Kimi. Aminado siya, mas magaling si Paolo sa pag-arte. Pero ang kagandahan dito mga kachika, hindi ninanakaw ni Kimi yung hindi ninanakaw ni Paolo yung spotlight kay Kimi. Laging si Kimi yung bida para kay Paolo. Di ba? Oh, Pao. No. Ah! Wow naman! So, pareho nilang kino-compliment yan yung isa't isa, di ba? Pareho. Kumbaga, si Kimi kino-compliment yan si Paolo mas magaling while Paolo kino-compliment si Kimi na mas magaling. Pero ako mga kachika, in my opinion, pareho eh. Hindi naman magkiklik yan kung iwan yung isa eh. Linlang days, pareho, mabigat pareho yan. What's wrong with Secretary Kim? Pareho din eh. 'Di ba? Yung my love will make you disappear. To be honest mga chika, no offense sa mga kasama nila doon. Si Kimi tsaka si Paolo lang ang nagdala doon. I'm telling you, no offense kila Wilma Dasen and the others. No offense, hindi naman sa minamaliit ko yung acting skills nila. Pero yung buong movie ng My Love Will Make You Disappear, yung main cast lang, ang Kim Pao lang yung nagdala ng movie. Trust me. Pinanood ko yan 6-7 beses. Tuwing pinapanood ko, dalang-dala pa rin ako kay Kimi tsaka kay Paolo. Lalo na yung nasaksak si Paolo doon. Grabe yung iyak ni Kimi doon, mga kachika. Ibang level yun. Parang ini-imagine niya talagang nangyari kay Paolo yun eh. Di ba? Uy, kikilig tayo. Ito na, next. Ang galing naman ito, Truth Verifier. It's verified talaga that we're Oo, di ba? Totoo daw. telling the truth. Do you think Kim, Paolo, would make a good partner in real life? Mas malawak pa sa mundong ibabaw. Very wide and very advanced. Advance mag-isip. Si Pao naman. Yes. So yan, that's it. Okay, so yun nga mga chiga. Yan, paputol-putol kasi yung internet kanina. Okay na yata. Would make a good partner in Ito. real life. Very sorry. Ulitin natin na nagde-delay yung internet kanina. Okay? Ayan. May ganyan. Sa kahit kanina naman, di ba? Yes. Yes, Pao! Ano na smile siya? Hindi, kasi natatawa ako sa reaction mo. Ikaw sumagot, tas ang dami mo. Bigyan ka Ikaw, pa. ikaw sumagot, tas ikaw kinilig. Di ba? Ano yung, gusto ko malaman, ano yung characteristics niya na nasabi mo, ay, good partner in life siya. Ano siya, malawak siya mag-isip. Wow. Mas malawak pa sa mundong ibabaw. Very wide and very advanced. Advance mag-isip. Si Pao naman. Yes. Ang tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino, kilala bilang Kim Pao, ay gumawa lang ng lie detector challenge sa isang promo/vlog habang nagpo-promote ng pelikula nila. Hindi ito seryosong polygraph test, parang game lang na may device na kumukuryente kapag sinasabing lie. Ano ang nangyari sa challenge?
Tinanong ni Paulo si Kim, "Have you ever seen me as more than a friend?" Hindi direktang sumagot si Kim at medyo kinilig, nahiya. Hindi siya nakuryente ng machine kaya lumabas na parang totoo ang sagot niya. Dahil dito, mas lalo pang kinilig ang fans kasi parang pahiwatig na maaaring may feelings nga. Pero game lang iyon. Hindi official lie detector test. Wala ring issue na nahuli sa pagsisinungaling. Sa madaling sabi, hindi totoong hindi nakalusot sa lie detector ang Kim Pao. Ang nangyari lang ay isang fun challenge sa vlog o promo. Malamang entertainment content lang. Sa showbiz, karaniwalang mga lie detector challenge sa interviews o vlogs. Madalas hindi totoong polygraph test. Ginagawa ito para maging masaya ang interview at kiligin ng fans. Pwedeng na-exaggerate ng social media. Kapag kumalat sa Facebook, TikTok o YouTube ang clips, minsan ang mga captions ay hindi nakalusot sa lie detector, nahuli ang totoong nararamdaman. Pero kadalasan, clickbait o pinalaki lang ang kwento para mas maraming views. Ginagamit din ito sa promo ng projects. Ang mga ganitong segment ay madalas lumalabas kapag may bagong pelikula o series, may love team promotion, kaya natural na dinadagdagan ng kilig o intrigang tanong para pag-usapan ng fans. Sa madaling sabi, hindi totoong hindi nakalusot sa lie detector ang Kim Pao. Ang nangyari lang ay isang fun challenge sa vlog o promo. Narito ang mas mahabang reaksyon tungkol sa balitang kumakalat na hindi nakalusot sa lie detector test ang Kim Pao. Ang tinutukoy dito ay ang tambalan nina Kim Chiu at Paulo Avellino na kilalamang fans bilang Kim Pao. Una sa lahat, entertainment context ito. Sa showbiz, normal na magkaroon ng mga lie detector challenge o similar na games sa interviews, YouTube content o promotional activities. Kadalasan, hindi totoong polygraph test. Ginagawa ito para maging masaya ang interview at kiligin ng fans. Malakas ang epekto ng fan culture. Ang tambalang Kim Pao ay may malakas na fan base. Kapag may ganitong moment, lalo na kung may tanong tungkol sa feelings, relasyon o attraction, madaling ma-interpret ng fans bilang may ibig sabihin. May dalawang karaniwang reaksyon. Kinilig ang fans dahil parang may hint na may tunay na feelings. Nagkaroon ng speculation na baka may itinatago o hindi pa sinasabi sa publiko. Pero sa realidad, ang ganitong segments ay kadalasang designed para magbigay ng kilig at engagement, hindi para maglabas ng seryosong personal na confession. Dala-dala ng social media sa pagpalaki ng balita. Malaki ang papel ng Facebook, TikTok at YouTube sa pag-viral ng ganitong balita. Karaniwan, nangyayari, may maikling clip na kinukuha mula sa interview o vlog. Lalagyan ng dramatic caption tulad ng hindi nakalusot sa lie detector, nahuli ang totoong nararamdaman. Pagkatapos ay nagiging viral kahit wala namang malinaw na konteksto. Ito ang dahilan kung bakit minsan mas sensational ang headline kaysa sa totoong nangyari. Natural lang ng kuryosidad ng mga fans. Hindi rin naman masisisi ang fans kung bakit sila interesado. Si Kim Chiu ay matagal nang kilala bilang isa sa pinakasikat na actresses sa Philippine entertainment, habang si Paulo Avellino naman ay kilala sa kanyang seryosong acting roles. Kapag nagsama ang dalawang sikat na artista sa isang project o love team, natural na may kilig factor, may tanong kung may real score ba. Pero mahalagang tandaan na trabaho rin nila ang umarte at magbigay ng chemistry sa screen. Mas magandang tignan ito bilang light entertainment. Sa halip na seryosohin ang balitang hindi nakalusot sa lie detector, mas mabuting tignan ito bilang fun content, promo segment, fan service moment. Ang mga ganitong moment ay bahagi ng entertainment industry kung saan mahalaga ang interaction sa fans at ang pagbuo ng excitement sa mga projects. Sa kabuuan kong reaksyon, ang balitang ito ay malamang pinalaki ng social media at fan speculation. Hindi ito dapat agad tignan bilang matibay na ebidensya tungkol sa tunay na relasyon o damdamin nina Kim Chiu at Paulo Avellino.
mas tama itong tignan bilang isang nakakatuwang moment na nagbigay ng kilig at usapan sa fans. May ilang mahahalagang bagay pang pwedeng idagdag sa balitang kumakalat tungkol sa lie detector test ng tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino, Kim Pao. Hindi talaga reliable ang lie detector sa ganitong content. Kahit sa totoong buhay, ang polygraph o lie detector ay hindi 100% accurate at minsan ay hindi tinatanggap bilang matibay na ebidensya sa maraming korte sa buong mundo. Sa mga showbiz interviews o online challenges, mas lalo itong ginagawang game o prank, ginagamit para maglabas ng nakakatawang reaksyon, hindi para patunayan kung nagsisinungaling ang isang tao. Kaya ang nangyaring moment sa Kim Pao ay mas pang-entertainment kaysa pang fact-finding. Posibleng bahagi ito ng marketing strategy. Sa entertainment industry, normal na maggamit ng kilig moments para mas pag-usapan ng isang project o love team. Kapag may mga tanong tulad ng, may feelings ba kayo sa isa't isa? Nakikita mo ba siyang higit pa sa kaibigan? Nagiging trending topic agad ito sa social media. Ang resulta, mas maraming views, mas maraming fan discussions, mas malakas ang public interest sa tambalan. Lumalakas ang Kim Pao fandom dahil sa ganitong moments. Ang fans ng Kim Pao ay kilala bilang very active online. Kapag may ganitong eksena, gumagawa sila ng fan edits, nagpo-post ng mga moment na sa tingin nila ay proof ng closeness. Kapag maraming fans ang naniniwala sa isang possibility, mas lumalakas ang narrative na baka totoo nga. Mahalagang pa rin ang privacy ng mga artista. Kahit gusto ng fans na malaman kung ano talaga ang nararamdaman ng mga artista, mahalaga pa rin na respetuhin ang personal na boundaries. Tandaan na may sarili silang buhay sa labas ng trabaho. Minsan, ang mga artista ay nagiging playful o vague sa sagot para hindi lumalim ang intriga o para manatiling pribado ang personal na bagay. Dagdag na punto sa kabuuan kong reaksyon. Ang balitang ito ay nagpapakita kung paano pinag-uusapan at pinapalaki ng social media ang simpleng moment sa showbiz. Hindi ito dapat agad gawing seryosong konklusyon tungkol sa tunay na relasyon ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Mas tama itong tignan bilang isang nakakatuwang moment na nagbigay ng kilig at usapan sa fans. Maraming netizens ang naniniwala na maaaring may tunay na something sa pagitan ni Kim Chiu at Paolo Avellino, Kim Pao. Hindi ito kumpirmado pero may ilang dahilan kung bakit malakas ang hinala ng fans. Una, natural nilang chemistry sa screen. Kapag nanonood ang fans ng projects o interviews nila, napapansin nila na natural ang kilig. Hindi pilit ang interactions, may comfort level sila dalawa. Sa showbiz, mahalaga ang chemistry at kapag ramdam ng audience na genuine ito, madalas iniisip ng fans na baka may real feelings nga sa likod. Body language at maliliit na gestures. Mahilig mag-analyze ang mga fans ng body language ng mga artista. Hinahanap nila ang mga subtle clues, halimbawa, paraan ng pagtitinginan, kung paano sila magbiro sa isa't isa, kung daano sila ka-relax kapag magkasama. Kahit simpleng tingin lang o ningiti, minsan binibigyan na agad ng kahulugan ng fans. Pareho silang medyo private. Si Kim Chiu at Paolo Avellino ay hindi rin palaging nagbabahagi ng personal na detalye tungkol sa kanilang relasyon. Dahil dito, mas lumalakas ang kuryosidad ng fans, mas maraming speculation kapag may sweet o nakakakilig na moment. Kapag hindi malinaw ang sagot ng mga artista, mas lalong gumagawa ng sariling interpretasyon ng mga netizens. Nakakadagdag ang mga playful interviews. Ang mga interviews, games at challenges tulad ng lie detector segment ay nagdadagdag sa kilig. Kapag may tanong tungkol sa feelings at may pagkailang, pagngiti o pag-iwas sa sagot, lalo itong pinag-uusapan ng fans. Sa totoo lang, posibleng magandang friendship at professional chemistry lang ang meron sa kanila. Ngulit dahil sa natural nilang interaction, kilig moments at malakas na fandom, maraming netizens ang naniniwala na baka may chance na maging real couple sila.